weekly sa pamagitan po ng ating summary of the last week's reflection. So muli, welcome po sa ating po mga participant dito po sa loob ng Zoom. Ganon din po sa ating po mga kapatid, mga Bible Apostles na sumusunod po sa ating Biblical Spirituality Weekly through Facebook Live po. At tayo po ay magsisimula ngayon. Ang i-share po sa atin ng summary of the last week's reflection is walang iba kundi si Brother Roland Andrew Cruz from sa Our Lady of Fatima Bacoor. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating welcome po sa ating Biblical Spirituality Weekly. At ang atin pong pinagnilayan noong nakaraang linggo ay ang ebanghelyo po ng noong September 17. Ang ebanghelyo po noong nakaraang linggo ay nagtataglay ng tinatawag na prediction of the passion, no? Yung paghihirap ng Panginoon ay kailangan maghirap at mamatay, no? At muling mabuhay sa ikatlong araw. Kung mapapansin daw po, sabi ni Father Ado, 3 ulit na sinabi ng Panginoong Hesukristo sa mga ebanghelyo ang tungkol sa prediction of the passion. At sa ebanghelyo natin nung nakaraang linggo, 2 beses na niya na pong binabanggit yun, no, sa kanyang mga alagad, na siya ay kailangan maghirap, mamatay, at sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Gayunpaman, katakataka, no, kung bakit kahit paulit-ulit itong binabanggit ng Panginoon, ay tila hindi maunawaan ng mga alagad, no? Kahit ilang ulit na itong sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Sinabi sa ebanghelyo na ang mga alagad, hindi nila naiintindihan ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. At kahit na gano'n na hindi nila naiintindihan, wala naman sa kanila ang nais na magtanong, no? Hindi nila naiintindihan ang sinasabi ng Panginoon, subalit ayaw naman nilang itanong kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon. Ito daw po, ayon kay Father Ado, ay nagpapakita na ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo ay hindi bukas, no? Hindi sila open pag pinag-uusapan ang paksa ng pagdurusa o pagdadalamhati, no? Tayo rin po sinasabihan ng Panginoon, no, sa atin na ang buhay natin ay puno ng pagdurusa, no? Sabi nga, ang totoong buhay is a life that is full of thorns. So it's not a bed of roses. Sa buhay natin ngayon, marami daw pong stresses, anxiety, mental health issues, and suicide o pagkitil ng sariling buhay. Bakit ito nangyayari ngayon? Dahil unti-unti nang nawawala sa tao ang pag-unawa tungkol sa kahalagahan ng pagdurusa o paghihirap o suffering. Ang tao daw po ngayon ayaw nang tanggapin ang pagdurusa, no? Huwag itong pag-usapan, dapat itong talikuran. Sa social media, madalas nating nakikita lahat lang na magaganda, lahat lang na maaayos, no? Hindi natin makikitaan ito ng hindi maganda tungkol sa buhay, no? At ito ang problema, no? Dahil hindi ito ang tunay na picture o larawan ng buhay, no? Tinaistakasan ang problema, naistakasan ang krus. Kaya ang tao, ayon kay Father Ado, maisip lang na may problema o paghihirap, nawawala na ng lakas, no? Sa Kristyanismo, hindi raw po tayo nililinlang ng Panginoong Hesukristo. Kung may krus tayong papasanin, no, yun ang sinabi niya sa atin. Gusto niyong sumunod sa akin? May krus kayong papasanin. Kalimutan ninyo ang inyong sarili, pasanin ang krus at saka sumunod sa akin. Hindi pwede ang isang Kristiyano na walang krus. Ano po? Maraming example na binigay si Father Ado sa atin, katulad ng kung paano ang abortion ay pagtakas sa krus o pagtalikod sa krus. Ayaw magkaanak dahil takot mahirapan, no? Kung paano ang diborsyo ay pagtakas din sa krus, sapagkat pag lumalabas na ang kahinaan, pag lumalabas na ang pagkakamali, kasalanan ng bawat isa,
ng mag-asawa, hindi na nila matanggap ang bawat isa. Ang nais ay putulin na at alisin na ang pagiging kasal. May mga taong hindi tanggap sa lipunan, tulad ng mga matatanda na, no, na hindi na binibigyan ng halaga. Mayroong assisted suicide na tinatawag, kung saan sila tinuturing na pabigat na sa kanilang mga anak, sila ngayon ay papatayin na, no, dahil wala nang silbi sa lipunan at sa kanilang pamilya. Sikat na sikat din daw po ang tungkol sa prosperity gospel na tinatawag, no? Binibigyan din dito ng simbahan na ang prosperity gospel, ito yung pagpapahayag ng gospel na ang laging pinapatungkulan ay tagumpay, pagyaman, pag-ayos ng buhay, no? Subalit ang totoong buhay, sabi nga, hindi ganito, no? Kailangan may krus kang dadalhin at hindi natin maaalis ang krus sa buhay natin. Parehas lang po, no? Ang isang tao, naglilingkod man siya kay Kristo o hindi, ang isang tao, nasa loob man siya ng simbahan o hindi, lagi yang may krus na dapat dalhin at dapat kaharapin. Ang pinagkaiba lamang daw po ng mga Kristiyano o mga tagasunod ni Kristo ay alam natin na may kahulugan ang ating kailangang pagdaan ng paghihirap at pagdurusa, na may kahulugan ang krus na ating pinapasan. At hindi tayo kaiba sa kanila, sa iba, no? Dahil meron din silang krus na pinapasan, subalit sa atin may halaga at may importansya at nauunawaan natin kung para saan ang krus na ito. Isa rin po sa mapapansin sa Ebanghelyo ayon kay Father Ado ay yung mga apostol, yung mga disipulo, mga alagad, no? Ay habang naglalakad, iba ang kanilang pinag-uusapan, no? Kung sino daw ang pinaka dakila, no? Dito magkakaroon na ng problema, no? Pag meron ng isang tao na gustong maging pinakamagaling, ay magkakaroon na yan ng pagtatalo-talo. Dahil lahat sila ang gusto nila maging magaling, maging number one, maging nasa tuktok, nasa tugatog, no, ng kanilang field o lahat ng kanilang ginagawa. Merong kasabihan daw po, no, sa atin, pagbubuhat ng sariling bangko. At ito ang katunayan sa lipunan natin, na bago ka makaakyat, makaangat sa tuktok, may kailangan kang tapakan, may kailangan kang hagdan na apakan at tungtungan, no? Sa pamamagitan nun, kailangan mong siraan at sirain ang taong iyon, no, upang ipakita na ikaw ang mahusay at ikaw ang magaling. May problema po, no? Ang paghahangad ng pagiging dakila, no? Kaya sa harapan ng mga apostol, tinawag ng Panginoon ang isang bata. Ang isang bata po sa sukatan ng lipunan ng mga Hudyo mabababa. Bakit sila mababa? Wala po silang kontribusyon, wala po silang halaga sa lipunan, no? Ang sabi ng Panginoon, ang tumanggap sa ganitong bata na mababa sa lipunan ay tinatanggap ako at tinatanggap din ang nagsugo sa akin. Ibig sabihin daw po, sa mata ng mundo, ang Panginoong Hesukristo na nasa krus, no, ay isang taong bigo, isang taong mababa. At ang tingin din ng tao sa kanya ay walang narating kundi ang kamatayan sa krus, tulad ng isang kriminal, isang mababa at walang halaga sa lipunan. Kaya sabi ng Panginoon, gusto niyo maging dakila at una sa lahat, maging lingkod kayo, no? Itrato ninyo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na wala, no? We are nothing without the Lord, no? Na sa harapan ng Panginoong Hesukristo, sa harapan ng Diyos, tayo ay wala, no? Ganito raw po ang buhay ng mga santo, na pag sila'y namamatay, no? Pag sila po ay malapit ng mamatay, ang lagi nilang sinasabi ay wala pa silang nagagawa, kahit marami na silang nagawa. Bakit daw po ito nasasabi nila? Sapagkat ang isang taong totoong banal, lahat ng kanyang ginagawa ay para lamang sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala siyang ginagawa na aangkinin niya ang kanyang ginagawa para sa kanyang sarili, kundi lahat directed, lahat nakatuon sa ikaluluwalhati ng Diyos, no? At ilang punto na lamang po, katulad din ng isang bata, no? Alam natin sana
na tayo ay may pangangailangan sa ating mga magulang. Ano po? Tayo bilang bata, alam natin na marami tayong kakulangan, na tayo'y mahina, no? At we are not self-sufficient, sabi ni Father Ado, para maabot ang lahat at lahat ng kailangan natin. Subalit ang kailangan natin ay ang ating Ama, ang ating Diyos. Ito daw po ang tinatawag na spiritual childhood, kung saan marami pa tayong kulang. Alam natin na tayo'y mahina, pero alam din natin na wala tayong magagawa kung malayo tayo sa Diyos. Katulad ng panalangin ng Panginoon Jesucristo sa halamanan ng Getsemani, sinabi niya po roon, Ama, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang iyong kalooban. Itulad ng isang bata, no, na sumusunod sa kalooban ng kanyang ama. Kaya po bilang paglalagom sa ebanghelyo po na ito, sinasabi sa atin ng Panginoon Jesucristo na tayo ay tulad ng mga bata, mga wala pang nagawa at walang magagawa kung malayo tayo sa ating Ama. At wala tayong nagagawang kabutihan kundi para lamang sa ikaluluwalhati ng Ama sa langit. We take nothing for ourselves, no? At bilang isang bata, tayo nawa ay maging masunurin sa kalooban ng ating Ama at magulang, no? Ng ating Diyos, Ama na nasa langit. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Brother Andrew. Ngayon tayo po ay simula po ang ating panibagong pong reflection sa pamamagitan ng opening prayer po. Sister Doti. Muted pa po kayo, Sister Doti. Paki-unmute. Yes, tama na. Okay. Panginoon naming Diyos, kami ay dumudulog sa iyong harapan upang makinig ng iyong mga salita. Humihingi kami ng iyong gabay sa bawat hakbang na aming tatahakin. Sa mga panahon ng kalituhan at pag-aalinlangan, ipagkaloob mo po sa amin ang karunungan upang makagawa ng tamang desisyon sa liwanag ng iyong mga salita na lagi naming pinagninilayan sa aming Biblical Spirituality Weekly. Naway ipakita mo sa amin ang tamang daan at laging mangibabaw sa aming puso ang iyong kalooban. Patnubayan mo kami sa bawat pagsubok at hamon sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal at pagkalinga. Naway patuloy kaming maging tapat sa iyo at magtiwala sa iyong mga plano para sa amin. Ito'y amot samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon tayo po ay magpapatulog pamating panalangin sa paghingi ng grasya at gabay ng banal na Espiritu. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat.
kailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ating papakinggan ang Ebanghelyo ng darating na linggo. Babasahin na ni Sister Lydia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nanananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, duputin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mauukod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy." Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Sister Lydia. Ngayon tayo po ay makikinig at magnilay
ang isang pong awiting tungkol po sa ating binasa na gospel. Where can I run and hide from you? What could I ever do when everywhere I know you're there? Anywhere you find me, where can I go to flee from you? What could I ever do when your hands keep holding me, guiding me around me? God, I know that you're there. You know who I am and all I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. You know me when I sit or stand. My life is in your hand. You read my thoughts from far away. In everything you know me. You know me in my darkest hour. You give me strength and power. You are there beside me, watching me for always. God, I know that through you are there. You know who I am and all I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. For all the wonders that you gave me. For all the marvels that for all of these I like to thank you and praise you. God, I know that you are there. You know who I am and all I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in Our first share po this evening po ay ang ating brother po, Romel Mateo po.
Magandang gabi po sa lahat po. Ako po si Brother Romel Mateo, ng coordinator po ng Risen Christ Paris po ng Tondo po, no. Dito po sa Ebanghelyo po isang pananawagan po sa atin para sa panalangin at gabay po. No. Sa nabasa ko pong verse 38 po, sinabi sa kanya ni Juan, "Guro, nakita ko po kami na isang taong nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng iyong pangalan." No. Dito po sa verse na ito, ang mensahe po sa atin kung gaano powerful at makapangyarihan ang paggamit ng pangalan ni Jesus sa magpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kanyang pangalan po, dito ba? At kasunod po sa verse na po, sinaway po ng mga kasama ni Jesus ang mga taong nagpapalayas ng mga demonyo. Pero sinabi po ni Jesus, huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang taong gumawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa aking gawain. Dito po masusubukan ang ating pagtulong sa kapwa. Kahit po pala sa isang basong tubig ay tiyak na tatanggap ng gantimpala, lalo pala tayong mapagpapalain kung higit po pa sa isang basong tubig ng buong puso nating tutulong sa mga nangailangan ng ating tulong po. Dito po sa pamamagitan po, tayo po ngayon ng ating pagtulong, lalo sa pag-aus-aus po ngayon, dito natin masusubukan ng may mga pamilyang pagkukulang sa panampalataya, may mga problema, pagsubok. Kaya ginagawa na po natin ng house to house para sa pamamagitan ng magbigyan sila ng salita ng Diyos at mihina ang kanilang panampalataya po. No? Dito po namin nasusubukan na sa aming pag-iikot po dito sa lugar po namin na maraming taong pamilya na hindi na po nagsisimba. Minsan hindi na po nagdadasal. Laging sinasabi nila busy sila. Pero kailangan po nating sabihin sa kanila na ang importante po yung ang pagmimisa po tuwing linggo po. Huwag nating kakalimutan. Kaya po mahalaga po ang ating house to house sa bawat pamilya sa ating lugar dahil marami na pong nakakalimot po. Yun pong importante po. Kaya po sana po na tuloy-tuloy po kaming nag-house to house kahit na marami po ring pagsubok na dumating sa aming ministry, kaya kakayanin po namin po. Yun lang po, maraming salamat po sa lahat po. Maraming salamat po, Brother Romel. Ipagpatuloy po natin ang ating sharing. Ang ating second share po ay ating Sister Sheila Cruz. So, good evening po sa inyong lahat. Team Huso. Ako po si Sheila Cruz from Our Lady of Fatima, Parish Bacood. Nais ko lang po ibahagi yung tungkol sa first part ng gospel ngayon. Nakapukaw po sa akin yung sinabi ni Jesus kay Juan na huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Siguro po, in-expect dito ni Juan na sasangayunan siya ni Jesus dahil pinagbawalan niya po yung taong, yung lalaki na kita nila nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Ngunit ang natanggap niya po is a correction to not discourage this kind of people. Ipinapakita po dito na even the unqualified or the undeserving people can be given the privilege of being a servant of the Lord. Ako po, brothers and sisters, sobrang laking pasasalamat ko po at nabigyan po ako ng pribilehiyo na makapaglingkod sa aming parokya. Alam ko po sa sarili ko na hindi rin po ako deserving kasi sino ba naman po ako? Hindi po ako makadiyos noon. Pero may nakikapit po sa akin na maging like a member sa aming parokya. Nung bago pa lang po ako sa Ministry of Lectors and Commentators, masaya po ako kasi buong akala ko po na nakakatulong po ako sa aming parokya, sa aming simbahan. Kasi po, syempre, additional member po, kapag kailangan po ng reader, yun po, parang ready po agad ako mag-serve. Pero habang tumatagal, nare-realize ko po na ako po pala yung natutulungan ng simbahan.
yung pananampalataya ko po sa Panginoon, mas lalo pong napalalim dahil sa paglilingkod ko po. At yun po, yung kagalakan ko po na sa paglilingkod, nag-uumapaw. Tsaka yung mga pagpapalang binibigay sa akin dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. Alam ko po na hindi lang dapat ako ang nakatatanggap ng mga ganitong pagpapala. Kaya nais ko rin po ay maibahagi sa iba yung mga ganitong pagpapala at nang maramdaman din po nila na sa buhay nila ang Panginoon Diyos. Gusto ko po na nararamdaman kong kagalakan ay maramdaman din po ng iba, ng mga taong nasa paligid ko. Ngayon po patuloy ko pa rin pong pinapalago yung spiritual life ko, yung aking napalalim pa po lalo yung pananampalataya ko sa Panginoon para po mas marami rin po akong mahikayat na sumunod sa Diyos at at makibahagi sa akin pagiging tapat sa Panginoon. Even po yung mga outsiders, yun po na yung mga unchurched people, parang we should not easily judge others' actions po agad. We should let them continue to be inspired by Him. Certainly teach them the truth about salvation. And lastly po, is about the centrality of humility to the Christian life. That the greatest of all is the servant of all. Yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sister Sheila. Ngayon, tayo po ay magpapatuloy po sa exposition po ni Father Adol, ng ating director po. Good evening po, Father Adol. Good evening sa lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, mga Bible Apostles, Bible Coordinators, mga kapatid natin na nakikijoin, no, sa Zoom ngayon at ganoon din sa ating Facebook Live, no. Napakaganda sapagkat bagamat pagod tayo nung Sabado sa ating entry program, no, totoo namang mabunga ito, no, sapagkat nakita natin yung mission natin na itinatalaga sa atin ng Panginoon, no. At ngayon itong ginawa natin at mga ginagawa sa Ministry ng Biblical Apostolate o kahit yung mga ibang ministry sa simbahan, marami ritong mga member ng iba't ibang ministry, mahalaga itong ibanghelyong ito para sa atin, no. Ang konteksto nitong ibanghelyong ito ay yung ibanghelyo pa rin nung isang linggo, no, kung saan nagpapagalingan tong mga taong ito, itong mga alagad, dahil ang tingin nga nila sila ang magaling, no. Kaya nga maunawaan natin bakit pinahinto nila yung isang nagpapalayas ng demonyo ng masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Sabi nila kasi hindi natin siya kasama. Hindi siya kabilang sa atin. No, parang sinasabi nila hindi siya kasing galing natin. O hindi siya kasama sa espesyal na grupo na ito kaya pinigilan namin. Sabi nila, no. At nakita natin ganun pa rin yung kaisipan, no, na kami ang magaling, kami yung grupong karapat-dapat at labas sa amin wala nang iba. Hindi na sila pwede. No, sabi nga ni Sheila, nag-share, hindi sila qualified. At ito talaga yung panganib, no? Kapag ang tao ay nagiging palalo o ang tao ay hindi nakikita na ang lahat ay biyaya at grasya ng Diyos, talaga nakatingin lang siya sa kanyang sarili. Siya ang magiging sentro ng lahat, no? Kaya nga, itinuwid sila ni Jesucristo. Sabi niya, huwag niyong pipigilan. No? Huwag niyong pipigilan sapagkat lahat ng hindi laban sa atin ay kakampi natin, no? Ngayon makikita natin dito, ang konteksto nito ay sa Biblia, kapag merong demonyo, ang unang-unang ginagawa para mapalayas yung demonyo, ginawa ito ni Jesus, ay tanungin yung pangalan ng demonyo. Di ba? Naalala ninyo yung Legion. Sabi niya, anong pangalan mo? I am Legion. Ako ay pulutong. Marami kami. Bakit tinatanong yung pangalan? Kapag nalaman mo yung pangalan ng diablo o ng masamang espiritu, may kapangyarihan ka na ron. Lalo pangat dalan mo yung pangalan ng mas makapangyarihan. Kaya nga dito, yung lalaki na pinahinto ni Lawan, pinalayas niya yung demonyo sa mas makapangyarihang pangalan ni Jesus. Pero itong lalaking ito, hindi niya lang basta pinaalis yung demonyo at hindi niya lang basta kilala si Jesus. Hindi lang niya alam ang pangalan ni Jesus,
kung hindi may pananampalataya siya sa pangalan ni Jesus. Sapagkat hindi makakapagpalayas ng masamang espiritu ang tao kung wala siyang pananampalataya kay Jesus, kung wala siyang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. O kaya nga malinaw na sinasabi rito ni Jesucristo, katulad din ninyo siya. Naniniwala at nananampalataya siya sa aking pangalan, kahit hindi siya kabilang dito sa ating maliit na grupo. Nananampalataya siya, kaya napalayas niya ang masamang espiritu. At kaya nga sinasabi ko sa ating mga Bible Apostle, sa Ministry on Biblical Apostolate, o yung ibang mga kapatid dito na nasa ibang ministry ng simbahan, ito yung panganib ng tinatawag na exclusivity, no? Kami lang. No, kasi para bang may monopolya. Alam niyo yung monopolya, yung monopoly na nasa amin yung pinakamagaling na paraan, kami yung pinakamagaling magpahayag, kami yung may pinaka-epektibong programa, at yung iba ay second hand, copycat, sabi nga, no? At ito yung panganib sa simbahan, no? Para bang wala nang ibang pwedeng sumali, wala nang ibang pwedeng sumama. Ang ibig sabihin, isinasara ang simbahan, no? Pero hindi ito ang misyon ng simbahan, hindi ito ang misyon natin. Kaya nga sa Ministry on Biblical Apostolate, 'di ba? Lahat ay inaanyayahan natin. Lahat ay pwedeng maging miyembro. Sabi nga nung iba, paano yung hindi nakapag-entry program nung Sabado? Ministry on Biblical Apostolate pa rin kayo. Yung mga nag-entry program lang, yung pangalan nila nakasubmit lang doon sa ECBA, no? Doon sa Episcopal Commission. Pero kahit hindi nakapag-entry program, pero meron nitong pananampalataya kay Jesucristo, gusto niyang pumunta sa mga bahay-bahay, katulad ng sharing ni Brother Mateo kanina, ni Brother Romel kanina, no? Gusto niya ipahayag yung pangalan ni Jesucristo, yung salita ng Diyos. Lahat ay nararapat, lahat ay karapat-dapat, lahat ay inaanyayahan. Kaya nga nakabukas ang simbahan, na walang iisang daan lamang, walang iisang paraan, no, para maligtas at para makapunta sa kaharian ng Diyos. Maraming iba't ibang paraan. Kaya nga naalala ko nung matagal ng panahon, no, yung si Saint John Paul II, kapistahan ng Pentecostes, ginather niya yung iba't ibang communities ng Catholic Church, no, iba't ibang charisms, no, nandun yung mga Focolare, nandun yung mga Neo-Catechumenal Way, mayroon pang San Egidio, no? Marami mga Legion of Mary, at alam niyo na yung iba't ibang grupo, no? Mga ministry, Biblical Apostolate, ginather niya at sabi niya, napakaganda ng hardin kapag iba't iba ang uri ng bulaklak na naroon. Kasi ang hardin, magiging boring, nakakainip, no? Kung isang uri lang ang bulaklak na naroon. Kung puro rosas lang, at ganun din ang simbahan. Tayo ay tinatawag ng Diyos galing sa iba't ibang kasaysayan, at yung kasaysayan natin iba-iba dahil ayun yung gusto ng Diyos na paraan na ipahayag natin ang kabutihan niya. No, iba-iba ang kakayanan, no, iba-iba ang kaalaman, pero lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga ito yung konteksto, no, na kapag ka nagkaroon na ng kababaan ng loob, nagiging bukas ang tao. Kapag ang simbahan ay mababa ang kalooban, yung mga kumakatawan sa simbahan ay mababa ang kalooban, nagiging bukas sa lahat. Bumubukas ang simbahan at makikita natin yung napakalawak na pagyakap ng Diyos at pagtanggap. Kaya ngayon sumunod dito sa nabahagi ay yung sinabi ni Jesucristo, ang sino mang magbigay sa inyo ng tubig, no? Kahit isang basong tubig lamang, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. At mahalaga itong sinabi ni Jesucristo kasi ito yung kontradiksyon ng pagiging sarado. Yung pagbibigay ng tubig ay larawan ng pagtanggap. At ito ang sinasabi ng Panginoon. Sapagkat alam natin ang bayang Israel, yung bayan ni Jesus, yan ay lugar ng disyerto. At yung tao na estranghero, hindi alam kung saan yung bukal ng tubig. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng tubig. Sa kanyang paglalakbay, maari siyang mamatay. Maari siyang mamatay. Kaya yung isang tao na may tubig, no,
Binibigyan niya ng tubig yung tao dahil gusto niya unang-una bigyan ng buhay. Pangalawa, gusto niyang sabihin na tanggap kita. Hindi ka kaiba sa akin. Kaya gusto kitang mabuhay dahil hindi ka iba sa akin, no? At ito ay mahalaga, no? Ito yung pagbibigay para sa iba, pagiging bukas para sa iba, no? At makikita natin yan sa ating ginagawa, no? Yung tubig ay simbolo ng buhay. At nga, ganun nga yung ating misyon, no? Sa tuwing magdadala tayo ng salita ng Diyos, sa tuwing magpapahayag tayo ng salita ng Diyos sa mga tao, karamihan sa mga taong ito ay naglalakbay sa mundong ito, uhaw na uhaw, pagod na, wala ng lakas. No, maaring sila ay mga taong mayaman, may mga pinag-aralan, may kakayanang material sa daigdig na ito, pero ang totoo sila ay dukha. Ang isang taong walang tubig, ang isang taong nanganganib na ang buhay ay isang dukha. Kaya nga, kapag ibinukas natin itong tubig ng buhay, no, na galing sa Panginoon, tinatanggap natin siya. No? Hindi natin siya iniitsapuwera, hindi natin siya pinapaalis. No? Tinatanggap natin siya. No? At napakaganda nito. Mula sa isang simbahang exclusive, sarado, nagiging bukas. No? Nagiging bukas para magbigay ng buhay. At isinunod dito ni Jesucristo yung isa pa ring panganib. Ngunit, kung ang isa sa mga maliliit na ito ay maiskandalo, sabi ni Jesucristo, malayo sa Diyos, bumagsak sa pagkakasala at ikaw ang sanhi ng pagkakasala, mabuti pang talian ka ng gilingang bato sa leeg. Sa Israel, dalawang uri ang gilingan, no? Yung isang gilingan ay nasa loob ng bahay at ito yung tinatawag na manual. Dito ginigiling yung mga mais, dito ginigiling yung maliliit na bagay, no? Maliit lang. Yung isang gilingan hindi kayang gamitin ng tao. Ito yung tinatawag na ito yung gilingan na ginagamit para sa mga asno. Yung asno ang umiikot para gumiling dito. At ito yung napakabigat. At ito yung sinasabi ni Jesucristo, kung ikaw ang magiging sanhi ng kasalanan ng isa sa mga ito, mabuti pang talian ka ng malaking gilingang bato at itapon sa tubig sa dagat. Ibig sabihin, naging sanhi ka ng pagkakasala at dahil sa pagkakasala nawasak at namatay yung isang maliit, naligaw yung isa, ikaw ang may dala-dala nung pagkakasalang iyon. At ito ay mapanganib, no? Sapagkat katulad nung ginagawa nung mga alagad, nanganganib, no, na pwede nilang sarhan sa kaligtasan ng ibang tao. At dahil sa kanilang sinasabi, sa kanilang pagiging exclusive, kami ang magaling, kami lang ang dapat, naliliit o natatapakan nila yung iba. At maaaring lumayo nga sa Diyos. At ikaw yung sanhi ng pagkakasala, tayo yung sanhi ng pagkakasala. No, ganun din sa ating ginagawa sa simbahan, sa ating ministry, no? No, minsan yung ating mga kaugalian, yung ating mga attitude, no, ito yung nagpapalayo sa tao. At ito ay mabigat na dalahin at responsibilidad natin. May nabasa nga akong isang istorya. Sabi, meron daw isang batang paslit na babae na naulila sa ina at yung ama ay umuuwi galing sa trabaho at gusto niyang makipaglaro sa ama. Sabi nung ama, pagod ako. Makipaglaro ka na lang dun sa kalsada. Dun ka na lang sa labas. Huwag mo akong istorbohin. At lumaki itong bata na totoong napariwara, no, dahil lumaki siya sa kalsada. At nung namatay siya, pumasok daw siya sa kalangitan at nandun daw si San Pedro, sinabi ni San Pedro sa Diyos, ay napakamakasalanan nitong babaeng ito. Dapat pumunta siya sa impyerno. Sabi raw ng Diyos, hindi. Ang dapat pumunta sa impyerno ay yung nagtulak sa kanya na mabuhay sa kalsada. At ito yung talagang mabigat na salita para sa ating lahat. Ang ibig sabihin, lahat tayo ay may responsibilidad. Lahat tayo ay may responsibilidad. Kaya nga ang isang Kristiyano ay palaging maingat sapagkat ayaw niyang maging katitisuran siya. Ayaw niyang bumagsak yung iba sa kanyang pagbagsak. Kaya nga maingat ang isang Kristiyano. Unti-unti yung tinatawag nating mga virtues ay nagiging laman sa kanyang buhay
Nagiging mabuti ang Kristiyano hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa kabutihan ng iba, no? Kaya nga pinagpatuloy rito ni Jesucristo, kaya nga at ito yung mahirap maunawaan ng marami, kaya nga kung ang kamay mo ang nagdadala sa'yo sa pagkakasala, putulin mo. Kung paa mo nagdadala sa'yo sa pagkakasala, putulin mo. Kung ang mata mo nagdadala sa'yo sa pagkakasala, dukwitin mo, no? At ito ay, ginaya ng maraming tao, marami sa kasaysayan ng simbahan na ginaya ito, no, sapagkat hindi nila nalaman yung kahulugan, no? Dahil totoo, alam natin, sinabi ni Jesucristo nung mga ilang linggo nating ebanghelyo, nabasa natin na ang kasalanan ay nanggagaling sa kalooban, nanggagaling sa puso. So, kung ang tatanggalin ay pinanggagalingan ng kasalanan, tatanggalin na natin yung puso natin, mamamatay na tayo lahat. Pero ito ay tinatawag na metaphor, no, o kasabihan ng mga Hudyo, na kung ang kamay mo nagdadala sa kasalanan, ang paa mo nagdadala sa kasalanan, putulin mo sila, no? At mauunawaan natin ito sa konteksto ng pagkakasakit ng tao, sa konteksto ng medisina, 'di ba? Sa medisina, ako nung sabi ko sa inyo naging pari ako, nag-chaplain ako sa ospital, may mga pagkakataon para mailigtas yung buhay ng tao kailangang putulin yung isang bahagi ng katawan niya. Lalo na yung mga diabetic, nakita ko yun, na kailangan ng putulin yung paa para maligtas yung tao. Naku, kailangan putulin yung kamay para maligtas ang tao. At ito yung konteksto nitong ebanghelyong ito. Kung sa pisikal o sa medisina, ganito ang ginagawa, ganun din sa buhay espiritual, no? Kung ano yung nagdadala sa atin sa kasalanan, kailangang putulin, kailangang alisin. Sapagkat kapag bumagsak tayo sa kasalanan, hindi lang tayo ang babagsak. Ang babagsak ay yung mga maliliit na nakatingin sa atin. At magiging iskandalo tayo sa kanila at bibitinan tayo ng gilingang bato sa leeg. No, kaya nga sinasabi rito ni Jesucristo, para wag maging sanhi ng pagkakasala sa iba, umiwas sa kasalanan. Ano ba yung kamay? Yung kamay, ito yung palaging may nais abutin. Yung kamay, ito yung may kinakapitan. At parang sinasabi ng Panginoon dito, ano ba yung mga pagkakasala na nagagawa natin dahil meron tayong nais abutin? O ano yung mga pagkakasala na nagagawa natin dahil meron tayong kinakapitan? Ano bang kinakapitan natin, no? Ayan ba ay yung makasalanang trabaho? Ayan ba yung bawal na relasyon, bawal na ugnayan? O ang kinakapitan natin yung mga masasamang kaibigan na maglalayo sa atin sa Diyos? At ito yung sinasabi ng Panginoon, putulin ang kamay, ibig sabihin, putulin yung pag-abot o pagkapit sa mga nagdadala sa atin sa kasalanan. At tayo ang nakakaalam nito. Yung paa naman, yung paa, ito yung naglalakad, ito yung naglalakbay, ito yung may sinusundan, ito yung may hinahabol. So, parang sinasabi sa atin ng Panginoon, saan ka ba papunta ngayon? Kung yung paa mo o yung pinupuntahan mo ang naglalayo sa iyo sa Diyos, putulin itong pinupuntahan na ito. Kung ikaw ay may sinusundan na naglalayo sa Diyos, putulin ang pagsunod dito. Ito yung sinasabi rito ng Panginoon, putulin ang isang paa. Putulin ang paa, wag mo nang sundan iyan. Kung iyan ang maglalayo sa iyo sa Panginoon. Mas mabuti pang tumaha ka na lang sa landas ng Diyos. At huling-huli, yung mata, sabi sa Ebanghelyo, ito yung bintana ng kalooban. Nakikita raw sa mata kung ano ang laman ng puso. Ibig sabihin yung mata, dito dumadaan na iahayag yung pagnanasa ng puso. Yung nais makita, yung nais matanaw, yung sinusundan ng mata. At ito yung pinag-uusapan ngayon. Ano ba yung pinagnanasaan natin na nagdadala sa atin sa kasalanan? Ano ba yung sinusundan natin ng tanaw na nagdadala sa atin sa kasalanan? Sapagkat ang kasalanan ay papasok sa mata ng tao at mananahan sa puso. At ito palagi, no? Kapag may nakita ang tao at hindi niya nilabanan,
Lalo pa nga yung nakita niya ay isang temptasyon, isang tukso at hindi niya pinaglabanan ito. Itong temptasyon na ito ay papasok sa puso at magiging pagnanasa. Magiging malakas na pagnanasa. At dahil nasa puso na, gagawin na ito ng kamay, gagawin na ito ng paa, gagawin na ito ng katawan. O kaya nga parang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, tignan mo o bantayan mo kung paano ka tumitingin. No? Naalala ko yung nakakatawa pero naalala ko yung spiritual director ko noon 20 years ago na. Seminarista pa lang kami na si Father Arrieta, isa siyang Spanish Capuchin. Sabi niya sa amin, dahil mga kabataang lalaki kami noon, sabi niya sa amin, palaging maraming nagkakasala sa, alam mo naman yung mga kabataang lalaki, yung to lust after a woman, no? Yung parang nagkakasala ka dahil naaakit ka sa babae. No? At sabi nung isang kasama naming seminarista, anong magagawa ko, Father? Pinagmamasdan ko yung kagandahan ng nilikha ng Diyos. Sabi nung isang seminarista, kaya pinagmamasdan ko yung babae. Sabi nung isang seminaristang kasama ko. Sabi sa kanya nung ngayong spiritual director nga namin, sabi niya, hangal. Hindi mo ba alam, hindi lang mata ang nilikha ng Diyos, nilikha niya rin yung talukap ng mata. Na para kapag kakailangan ng wag tignan, ipikit mo na yung mata mo. No? Hindi lang mata na nakatingin. No? Binigyan din tayo ng talukap ng mata, yung tinatawag na eyelid. Eyelid. Para takpan ang ating mata kung kailangang hindi na tignan. Ito yung karunungan ng spiritual director namin. Ito rin sinasabi ng Ebanghelyo sa atin. Kung kailangang ipikit na ang ating mata, upang wag nang matukso at sumunod at pagmasdan itong nagdadala sa atin sa kasalanan, ipikit na. Kasi parang sinasabi ng Panginoon, no, mas mabuti pang kulang ka, no? Kulang ang iyong buhay sa sukatan ng mundo, pero papasok ka sa kalangitan. Kasi pwede naman parang kumpleto ang iyong buhay, pero ikaw ay mabubuhay sa impyerno. Kumpleto ka sa kaibigan, kumpleto ka sa bisyo, kumpleto ka sa mararangyang lugar, kumpleto ka sa napakaraming mga material na bagay. Kumpleto nga yung tao. Pero kumpleto ka, pero ikaw ay nasa impyerno. Isang kalagayan na walang pag-ibig. Mabuti pang kulang. Maaring wala na yung mga kaibigan ko dati. Maaring putol na yung maling relasyon. O maaring wala na akong malaking salapi, wala na akong malaking kinikita dahil itinigil ko na yung hindi magandang negosyo o yung masamang paraan ng pagkita ng pera. Maaring kulang na ako ngayon. Maaring hindi na ako kasing yaman noon. O maaring sa gabi ay nasa bahay na lang ako, parang kulang na dahil yung mga kaibigan ko ay nasa labas at nagsisiya. Kung sa mata ng mundo ang tingin dito ay kulang, mabuti na ito. Kasi mas mabuting pumasok sa kaharian ng langit, sabi ng Panginoon, kahit may kulang. Dahil pinutol natin ang mga bagay sa buhay natin, iniwan natin ang mga bagay sa buhay natin dahil gusto nating sumunod sa Panginoon. Ang bandang huli, pwede nating sabihin, kung sa mata ng mundo, marami ang kulang sa atin. Hindi tayo mga tanyag na tao, hindi tayo mayayaman na tao, hindi tayo makakapangyarihan na tao. Dahil binitawan natin ang lahat ng ito, dahil gusto nating sumunod kay Hesukristo. Kung sa mata ng mundo, malaki ang kakulangan natin. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon at nais kong sabihin sa inyo, mas kumpleto tayo. Tayo ay mga taong mas ganap, mas masaya, mas maligaya, at may kapayapaan. Sige, ngayon, maaari nating itaas ang ating mga panalangin sa Panginoon. Kung sino man sa ating mga kapatid dito sa Zoom ang nais magtaas ng panalangin,
mag-unmute kayo at banggitin ang inyong panalangin at bilang isang katawan, tayong lahat ay tutugon. Sapagkat sabi ni Jesucristo, 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako sa gitna nila. Kaya tayo ay pinapakinggan ni Jesucristo bilang isang katawan, bilang isang simbahan. Sige, maaari nang mag-unmute yung mga kapatid na nais magtaas ng kanilang panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming umiwas sa mga bagay na nagiging sanhi ng kasalanan sa aming sarili at sa iba. Palakasin mo ang aming loob na laging piliin ang tamang landas kahit na mahirap. Gabayan mo ang aming mga puso, kamay at isipan upang laging maglingkod ng may kababaang loob at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, turuan mo po kaming maging ehemplo sa taong mga nagkakasala. Turuan niyo din po kaming maging magandang halimbawa sa lahat ng taong kinakailangan ng aming tulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, gamitin mo po sana ang bawat isa sa amin para mas makapagpalapit po kami ng iba sa iyong banal na pangalan. At Panginoon, tinataas namin sa iyo ang mga gawain namin sa simbahan, lalo na po sa Biblical Apostolic Ministry ng aming bawat parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Jesucristo, Pinapanalangin po namin ang mga kasama na po namin ng Bible Apostles. Alam po sila Father Ato, Sister Mrs. May patuloy niyo po kami biyayaan malusog na pangatawan sa mga araw-araw. Gabayan niyo rin po kami sa mga apostolate po namin na ginagawa namin sa parokya. Patuloy niyo po kami gabayan ng Banal na Espiritu Santo upang ito ay may bahagi po namin ang salita ng Diyos sa mga pamilya, sa komunidad, at sa aming mga mahal sa Panginoon. Ito po aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Jesucristo, nananalangin po kami na turuan niyo po kami, Panginoon, na sumunod sa kalooban mo. Na tumingin sa mga bagay na makalangit at asamin ito. Kulang man kami sa paningin ng mundong ito at sa sukatan ng lipunang aming kinagagalawan, Panginoon, palakasin mo kami upang sa aming patuloy na pagtitiyaga, sa aming patuloy na pagsusumikap na sumunod sa kalooban mo, ay aming makamit ang gantimpala sa kalangitan na iyong ipinangangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito sa panalangin itinuro sa amin ng iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Sige po, ngayon magpunta tayo sa mga announcements, sister. Yes, pa Father Ado, si Tere po nasa magandang garden. Ah, ang maganda na. Magandang gabi po sa inyo. Una po, nais ko po magpasalamat para sa lahat po na nakasama namin noong nakaraang Sabado para sa entry program po natin. Ngayon po, hangad po namin na sana po sa mga darating po na events o gawain po ng ating ministry ay makasama po namin kayo. At kasama na rin po, kung mayroon pa po kayo may imbitahan, welcome po. And isa pa po, ayan po. So para sa buwan po ng Oktubre, ang mga paalala po ng mga gawain natin ay sa October 12, yung ECBA NCR General Assembly. Ito po ay meron na po akong listahan pero pinapaalalahanan po muli yung mga nakapagpalista po sa akin na paki-block na po at pakisigurado po na makakarating po tayong lahat. And para naman po sa October 19, ito po yung ating monthly formation program. Ito po ay follow-up po doon sa entry program na ating ginanap po nung nakaraang Sabado. Ito po ay gaganapin sa San Juan de San Jose Parish mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. And paalala rin po na sana mas marami pa po tayong makasama dito sa ating Biblical Spirituality Weekly. Paki-share po sa iba't ibang mga kasamahan po natin sa simbahan, pati na po yung mga hindi pa po miyembro. So open po ito sa lahat. Ayun lang po, Father and Sister. Maraming salamat po, Tere. Ngayon gusto ko namin batiin po si Father Ado. Tomorrow po is his 14th Presbyteral Ordination Anniversary. Andyan po yung mga taga Fatima. Magkasama meron pa, no? Happy anniversary po, Father Ado, mula po sa aming lahat ng inyong... Ayan. ng Biblical Apostolate, Father, and we promise our prayers for you, and you know that we admire you and we always pray for you po. Salamat. Pagdasal nyo kami, mga pare. So, sabi sa amin, ang bukasyon daw ay bukasyon sa pagpapare. Pero meron pang kailangang bukasyon, yung bukasyon na manatili sa pagpapare. Kaya kailangan ninyong ipanalangin ang lahat ng kaparian. Napanalangin niyo po ako bukas. No, bukas dito ako sa seminary, magmimisa lang ako, isang simpleng misa kasama yung mga seminarista bilang pasasalamat. Salamat po sa inyong lahat. Ipanalangin niyo po ako. Okay? Pwede na po nating tanggapin ang pagbabasbas. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Palain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Thank you sa lahat. Salamat sa lahat. Salamat po. Salamat po. Kita-kita tayo susunod na Martes. Anniversary po, Opo, Pads. Father. Padre. Thank you po. God bless po. Anniversary, Father. Ayan na, ang dami nila. Ang dami ng taga Fatima. Welcome po sa mga first comers po. Ngayon may marami po na mga bago, especially po taga UST. Welcome po. Welcome po sa inyo. Opo. Nawala na tayo sa Facebook, Father, kaya pwede na sila batiin sa inyo para hindi kayo mahiyain. Joke. Nahihiya kasi si Father. Joke lang. Ayan, lahat po kami, 30 participants, ay magsalita na kayo, sabihin nyo anong gusto nyo sabihin kay Padre. Happy anniversary po. Happy anniversary, Father. Thank you po. Anniversary, Anniversary, Padre. Happy anniversary, Father, keep Father. going. And Iyan good evening po sa 19. lahat. Salamat, Happy Father. anniversary, Father. Thank you.
Happy Salamat. anniversary. Birthday for you, Father. Salamat. Happy anniversary, Father! Happy anniversary, you. Father. Celebrate po natin. Happy birthday! Kailan tayo mag-celebrate? 19. Celebrate. October 19 19. na celebration. Wow! October 19. Yay! Ay, ang daya nyo! Salamat. Magdadala kaming adobo sa October 19. Chicken feet. Chicken Okay. feet. Wow! Apo. Bye-bye po. Salamat. Bye-bye po. Bye-bye, Padre. Pray for us. Happy See you next anniversary. week. See you